'Di ba? Sabi ko sa inyo kaya hindi siya umaasenso kasi nga wala siyang mataas na pangarap. Yun ang isa sa mahirap sa isang tao Kapag wala silang pangarap sa buhay, talagang kontento na silang maging mahirap. Meron naman akong pangarap. Siguro naman walang taong walang pangarap, di ba? Hindi lang ganun kadali maabot yung sakin. Dahil nga ang dami ko ring ginagawa. May binubuhay ako na ako lang din yung inaasahan sa ngayon. Siguro ang achievements ko ay yung malapit na makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid ko. Achievements na yun para sa'yo? Ang dali lang magpaaral, no? Para sa inyo, madali lang yun. Dahil nga mayayaman kayo o may pera na kayo. Iba kasi yung sakin, kaya pasensya na. Wala akong may pagmamalaki na kahit na ano. Yun lang sa ngayon. Kaya wag nyo na lang ako isama sa usapan kasi hindi naman ako invited. Kasama lang ako dahil PA mo ko. Huwag nyo na lang isipin na dati nyo akong kakilala. Makikinig na lang ako sa inyo. At congrats sa mga naabot nyo sa buhay. Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Sa bawat kwento may kaba sa puso mo. Tahimik ang paligid, ramdam mo ba? May nakatingin na di mo nakikita. Sa bawat anino may lihim na dala. Ito na ang kwento ni Lola de Langha. Huwag kang lilingon, huwag kang gagalaw. Baka may sumunod sa'yo ngayon. Mga istorya ni Lola de Lang. Pakinggan mo kung matapang ka. Sa dilim at kaba, handa ka ba? Mga kwento na di mo makakalimutan ba? Mga istorya ni Lola de Lang. Sa gabi ikaw ay sasamahan. Takot ka ba? O gusto mo pa? Halika na at makinig ka. Mahirap makahalubilo ng taong walang ibang ginawa kundi maging mababa ang tingin sa ibang tao. Ganoon ang ugali ni Clea. Masyado siyang matapobre na akala niya siya lang ang nakaaangat sa kahit na sino. Hanggang sa daranasin niya ang isang malalang parusa. Magagawa niya pa kayang magbago? O sadyang pagbabayaran niya ang isang pagkakamali habang buhay? Uy, RC, ikaw ba yan? Uy! Hi! Kumusta ka na? Umuwi ka pala ng Pinas? Okay naman. Oo, gusto ko na dito. May work ka na ba? Kumusta na sila tita? Oo. May work naman ako. Sa fast food ako nag-work. Manager? Hindi, service crew. Ay, service crew lang? Bakit? Hindi ka ba nakapagtapos ng college? Akala ko pa naman magna-nurse ka, di ba? Noong mga bata pa tayo, yun yung sinasabi mong gusto mo. Hindi Kailangan kong tumulong muna sa bahay ngayon. Pero sana sa susunod, makapag-aral ulit ako. Sa bagay, kung mas kailangan mo muna ng trabaho sa ngayon, di ba? Ako kasi, katatapos lang ng masteral ko. Business pa rin. Alam mo naman, iba kapag lumaki ka sa pamilyang negosyo ang iniisip. Mataas talaga dapat ang pangarap. At ang standard. Naikwento nga ni Ninang. Ang galing mo nga natutuwa ako. Oo, ikaw din Huwag ka mag-settle dyan sa ganyang work mo. Magkano naman ang sahod sa ganyan? 280 lang pero kaya naman na yun sa bahay kahit na paano. May dalawa kasi akong pinapaaral. A day? 280 a day? Ang baba naman yan, sobra.
Naku, mas mahal pa yung pinangkakain ko ng lunch. Pangkape ko lang yata yan. Ang baba, grabe. Hindi ko kaya yung ganyang sahod. Baka ako pa magbigay ng pasahod dun sa boss ko. Sa akin, okay na yon kahit na paano. Yung iba kasi 200 lang ang sahod sa isang araw. Tsaka, naitatawid na nito yung araw namin. Maghihigpit lang talaga. Walang luho. Tsaka na yon kapag nakaangat na talaga kami sa buhay. Taasan mo ang pangarap mo, ha? O sige, aalis na ako. Punta ka sa bahay sa susunod na araw, ha? Kapag may day off ka. May mga uwi ako galing ibang bansa. Hindi ko na ginagamit ang mga yun eh. Bigay ko na lang sa'yo. Sige, be. Salamat. Nakatingin lang si RC sa kanyang kinakapatid habang pasakay ito sa kotse. Sa totoo lang, nanliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Nung mga bata pa silang dalawa, ang taas ng pangarap nila. Habang siya, naiwan sa ibaba, ang kinakapatid niya naman ay naging matayog ang lipad. Mayaman naman kasi ang pamilya ni Clea at nag-iisang anak lang siya. Kaya kahit na anong gusto niya ay maibibigay talaga ng magulang niya. Naglakad na lang si RC papasok sa trabaho. Buong araw siyang pagod na pagod. Ang dami pang customer na umaaway sa kanya. Nung uwian na nila, sumabay na siyang umuwi sa kanyang kaibigan. Maglalakad lang sila pauwi dahil malapit lang naman ang bahay nila. Iisa lang din ang kanilang magiging daan. Huy, bakit naman ang tahimik mo? Kanina ko pa napapansing tahimik ka, ha? Nako, huwag ka nga papaapekto dun sa mga tao na kung ano-anong sinasabi sa'yo. Hayaan mo yung mga customer na inaaway ka. Marami talagang taong ganun. Hindi naman yun ang iniisip ko. Eh ano nga ba kasi? May boyfriend ka ba? May problema kayo? Buntis ka? Hindi, wala. Iba yun. Hindi sa ganun. Basta, ano nga? Tara, pag-usapan natin yan. Kilala kita eh. Para na kayang magkadugtong ang mga atay nating dalawa. Ay, tig-isang kidi ganun. Pero, ano nga kasi yan? Alam mo si Clea? Kilala mo yon? Yung sinasabi ko sa yung kinakapatid ko? Yung anak ng ninang ko na mayaman? Parang kilala ko siya. Hindi ko lang gaano pang maalala eh. Yung mama niya, may-ari ng furniture shop dun sa tapat ng bakery dyan sa Liwasan. Yung di ba school? Tapos lakad ka diretso. Tapos naalala mo yung grocery na pinag-applyan natin noon? Tapos katabi nun computer shop? Tapos yun na, yung furniture shop. Yung may-ari nun, ninang ko. Tapos yun ang mama ni Clea. Umuwi kasi si Clea, tapos nakasalubong ko siya. Grabe, sobrang successful niya. O edi congrats sa kanya. Yun na nga, natutuwa ako, pero bigla namang bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Parang, alam mo yun, bakit hanggang dito lang ako? Bakit ito lang ako? Yung ganyan ba? Hanggang second year college lang. Naglalakad palagi papasok at pauwi ng trabaho. Kaya naman pala kanina ka patahimik. Masipag ka naman, tsaka nakikita ko may pangarap ka. Hindi pa naman huli ang lahat, no? Pwede ka pa rin magkaroon ng magandang buhay. Hindi man ngayon, pero darating din yan. Nasa survival mode ka pa lang sa ngayon. Pero kasi, ewan ko ba? Hayaan mo na nga. Diyan ka na. Ingat sa mga aso. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong bumaba ang tingin ni RC sa kanyang sarili. Lalo na nung bumisita si Clea sa bahay nila. Simula pa kasi noon, doon na sila nakatira. Ang dami nang nagbago sa paligid pero ganun pa rin ang kanilang buhay. Wala na kasi ang kanilang ama. Matagal na itong namayapa. Kaya lahat ng obligasyon ay sinalo na ni RC. Hindi naman pwedeng magtrabaho ang ina dahil nga sa mahina na ang katawan nito. Ang dalawa naman niyang kapatid ay gusto niyang mapagtapos ng pag-aaral. Kaya isinantabi niya ang kanyang pangarap para unahin ang pangarap ng dalawang kapatid. Buti wala akong pasok ngayon. Inom ka muna ng tubig. Walang nagbago sa bahay niyo, no? Ang hirap pala makapasok ng sasakyan dito. Naiwan na lang dun sa labas kaya sabi ko sa driver, dun na muna siya. Baka ignorante ang mga tao rito, masira pa nila.
O kaya baka may manakaw pa. Hindi naman. Mukha lang nakakatakot pero mababait naman ang mga taga rito. Nanibago lang ako sa labas. Ang kalat. Squatter na squatter ang datingan, ano? Hindi ako sanay. Paano maganda kasi dun sa amin? Nakapunta ka na ba sa bahay? Yung bagong bahay namin? Dun sa likod ng Walter Mart? Oo, pero nung pumunta ako doon, ginagawa pa yun eh. Sama ka sa akin mamaya, punta tayo dun. Hindi kasi ako pwede mamaya. May trabaho ako. Akala ko ba sabi mo wala? Hindi. Ibang trabaho to. Sideline ko ba? Bakit maggaganon ka pa? Dapat kapag day off mo, puro ka lang shopping. Ganon kasi ako eh. Ngayon ako na magmamanage ng furniture shop. Minsan dalaw ka doon ha. Huwag ka pa na-work girl. Mag-shopping ka naman. Kasi ako hindi ko kaya na hindi mag-shopping kahit isang beses sa isang linggo. Pantanggal stress lang ba? Ano ka ba naman? Parang namang hindi mo alam. Paano ako mag-shopping? May panahon at budget ba ako? Ay, oo nga pala. 280 lang sahod mo sa isang araw. Kumusta na pala si Ninang? Okay naman. Magbabakasyon sila ni Dad sa Palawan. Sinasama nga ako eh. Pero pinag-iisipan ko pa kasi bala ko magpunta ng Batanes. Ikaw ba? Mahilig ka rin ba mag-travel? Gastos lang yan. Ang mahal ng pamasahe, no? Pa-Maynila pa nga lang magkano ni. Alam mo, ako kasi hilig ko mag-travel eh. Lalo na kapag sa malalayo, ganon. Gusto ko yung bagong tao, bagong lugar. Masaya mag-travel ha. Minsan try mo yun. Mag-save ka naman kasi. Para next time, sama ka sa akin mag-Boracay. Nakapunta na ako doon ilang beses na. May napuntahan ka na bang ibang lugar? Kapag mga ligo ng dagat, dyan lang naman kami, tawid lang. Ang dirty ng dagat doon, ang kate. Hindi pa white sand. Maganda naman ang dagat doon. May mga turista nga doon minsan eh. Hindi ko kaya yung ganon. Pero kung wala nga naman kayong budget sa magandang resort, pwede na rin yun. Pero alam mo, kung nag-ipon ka talaga, pwede ka mag-enjoy ng buhay mo. O kaya, bili ka ng mas magandang bahay. Hindi mo kasi siguro alam kung paano mag-handle ng pera, no? Marunong naman ako, pero iba kasi to eh. Breadwinner ako, tsaka ang daming gastos dito sa bahay. Binabudget ko talaga lahat. Ayaw ko rin yung ayahay ako tapos magkakaroon pa ako ng utang. Ganon? Ako naman nagtatrabaho din naman ako. Malaki rin ang budget ko pero nakakaipon pa rin naman ako. Magkano ba naman sahod mo? May negosyo pa parents mo, di ba? Noon pa naman kahit mga bata tayo maganda na buhay ninyo. Hindi naman ako nanghihingi ng pera kina mami. Lahat ng to ipon ko. Saka galing sa pinaghirapan ko. Tapos, malaki pa savings ko. Iniipon ko yung mga allowance na bigay sa akin noon. Dapat ganun din ginawa mo dati. Bata ka pa lang, dapat nag-ipon ka. Kaya nakapag-aral ako sa ibang bansa, di ba? Dapat kasi pinagpatuloy mo ang pag-aaral mo para naman magkaroon ka ng magandang trabaho ngayon. Hindi yung service crew ka lang. Tsaka na yan. Darating din naman ang araw para dyan. Huwag kang umasa sa tadhana dahil ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Tingnan mo ko, di ba? Magkaiba kasi tayong dalawa. Ikaw, kahit na anong gawin mo, okay lang. Kasi hindi ka nag-aalala sa pera. Ako, lahat sa akin nakasalalay. Lahat ng gagawin at desisyon ko, makakaapekto sa pamilya ko. Ikaw, isang anak ka lang. Kaya lahat ng gusto mo pwedeng ibigay sa'yo. Iba yung buhay ko sa buhay mo Kaya hindi ko pwedeng gayahin yung ginagawa mo. Kasi ikaw, malaya ka. Hindi naman yun sa ganon. Parehas lang tayong tao. Magkaedad lang din tayo. Ang pagkakaiba natin, yung mindset. Kung gusto mo talaga makaahon sa buhay, gayahin mo yung ginagawa ko. Saka enjoy ka rin. Hindi yung wala ka ibang ginawa kundi magtrabaho. Mag-chill ka rin ha. Party-party kada Friday night. Kaya nakikita mong magkaiba tayo ng estado sa buhay dahil magkaiba tayo ng pamamaraan. Kaya mo naman sana kung ginagawa mo lang. Sige, sa susunod gagawin ko na lang. Huwag ngayon. Hintayin kita sa bahay ha. Punta ka lang doon. Lagi naman ako nandun Huwag lang pala pag may travel ako ganon. Pero minsan nasa shop ako. Aalis ka na? Hindi ka pa umiinom ng tubig. May merienda rin dito.
Hindi na girl, hindi ako umiinom sa ganyang baso eh. Saka hindi ko bet yung pagkakaluto niyan. Hindi ko alam kung ano yan. Saka alam mo naman na masela ng tiyan ko. Hindi ako sanay sa ganyan. Ikaw siguro pwede pa pero ako? Ew, thank you na lang. Halata ang pandidiri kay Clea sa pagkaing si RC mismo ang nagluto. Paborito nila yung dalawa noon. Pero mukhang nakalimutan na ni Clea ang tawag sa pagkaing yun. Nung wala na ang kinakapatid, naging tahimik ang buong bahay kahit na maingay ang mga tao sa labas. Bumalik sa utak ni RC ang lahat. Muli na namang bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Lalo pa noong nakita niya ang anak ng may-ari ng bahay na nilinisan niya. Tuwing wala kasi siyang pasok sa trabaho ay naglilinis siya o kaya ay naglalaba sa ibang tao. May anak na kasing edad niya lang ang may-ari ng bahay na nililinisan niya. Naikwento sa kanya na maganda ang buhay nito. May magandang trabaho, malaki ang sahod, nakakapagbakasyon sa ibang bansa at may mga nabibiling gusto niya. Dahil nga sa kaedaran niya, pakiramdam niya ay napag-iiwanan na siya. Iniisip niya na bakit ang iba ay kaya nilang gawin yon, habang siya naiwan lang na naghihirap at hindi makaahon. Sobrang sama ng loob niya, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Tanging ang kaibigan niyang si Des ang nagpapalakas ng loob niya. Be, kain ka na, tingnan mo to. Nagdala ako ng macaroni salad, favorite mo to, di ba? Salamat, ate. Saan to galing? May handaan kasi kahapon kay na ate. Tapos may ganyan. Isa na nga lang yan tapos sinago ko talaga kasi kako ibibigay ko sa'yo. Oh, gusto mo yung ganyang pagkain, di ba? Ako naman kasi hindi ako kumakain yan. Para naman kumalma-kalma ka naman, no? Lagi ka nalang malungkot eh. Huwag kang papatalo sa mga naiisip mo, be, ha? Kilala mo talaga ako, no? Oo, alam ko talaga kapag may iniisip ka. Hindi mo naman siguro ako masisisi kung feeling ko walang napapatunguhan ng buhay ko, no? Oy, bakit naman kita sisisihin? Alam mo, siguro halos lahat ng ganyan sa edad mo nasa ganyang krisis ng buhay. Yung parang naiisip nila na walang pinatutunguhan ng buhay nila, lalo na yan kapag nakakakita ka ng mga dating kaklase o kaedaran na asensado na sa buhay. Pero hindi naman laging naguunahan. Wala namang karera dyan, no? Hindi naman lahat pare-pareho ng pinagdadaanan sa buhay eh. Yung iba nga, sadyang maganda na yung buhay nila. Tapos may tumutulong sa kanila. Walang masama doon. At mas lalong wala ring masama yung ganyan sa'yo na ikaw ang tumutulong. May kanya-kanya tayong pagdaraanan. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Bigla kasi akong na-pressure, sa totoo lang. Lalo na kapag nakakausap ko si Clea. Oo nga. Pansin ko mula nung nakausap mo yung kinakapatid mo na yun eh. Lagi ka nalang nagkakaganyan. Bakit? Ano ba kasing mga sinasabi niya sa'yo? Wala naman. Naano lang ako. Nanliit lang ako sa sarili ko. Tuloy ka lang sa buhay mo. Hindi naman porket andoon na siya sa pangarap niya, ibig sabihin lang nun, hindi mo na maaabot yung iba. Magkaiba lang talaga kayo ng buhay. Kaya okay lang yan. Huwag kang mape-pressure. Kahit na paano ay gumaan ang pakiramdam ni RC sa mga sinabi sa kanya ng kaibigan niya. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy si RC sa kanyang trabaho at pagtulong sa pamilya. Minsan pa ay iniiwasan na muna niyang makipag-usap kay Clea. Para kasing kapag kasama niya ito, laging pinapamukha sa kanya na wala siyang narating sa buhay. Pero hindi naman siya tinatantanan ng kanyang kinakapatid. Inimbitahan pa nga siya noong kaarawan ng kanyang ina, na ina ni Clea. Hello po, Ninang. Happy birthday po. Ito po pala regalo ko sa inyo. Sana po magustuhan ninyo. Uy, andito ka. Napag-usapan ka nga namin ni Mama eh. Akala kasi namin hindi ka pupunta. Ang sabi ko kay Mama, pwede kang mag-work sa shop. Pero kung gusto mo lang naman, itataas sana yung sahod mo, 300 pesos. Pero all around ka. Magbebenta ka tapos kapag makalat, maglilinis ka rin, ganun. At least may dagdag sa sahod mo, 'di ba? Hindi na 280 lang. Pag-isipan ko muna, be.
Hindi kasi ako pwede agad umalis sa trabaho ko. Tsaka parang hirap iwan doon. Ang dami ko na kasing naging kaibigan doon eh. Ano ka ba naman? Ako naman yung magiging boss mo doon. Ayaw mo ba yun? Kasundo mo ko. Hindi naman ako mahigpit, no? Nakakahiya rin kasi eh. Sa akin ka pa talaga nahiya. Loko ka. Mabait ako, hoy. Hindi naman ako binago ng pagtira ko sa ibang bansa. Ako pa rin naman to. Try ko na lang muna magpaalam ha. Pero hindi pa rin talaga ako sure. 20 pesos din ang dagdag sa sahod mo. Malaking bagay na yun sa'yo. Yun lang din naman ang kasiyahan mo sa buhay, di ba? Yung barya-barya lang. Alam mo, kung ako talaga ang tatanungin mo, umalis ka na doon sa trabaho mo. Hindi ko maisip yung ganong buhay eh. Nasanay ka na kasi na makontento sa maliit na bagay lang, kaya masaya ka na sa ganon. Kumbaga, stuck ka na. Napag-iwanan ka na, ganon. Kilala mo ba si Fiona? Yung dati nating kaklase noon na laging nanghihingi ng ice candy? Ayun, nasa France na siya ngayon. Doon na siya nagtatrabaho at nakatira. Di ba dalawa na lang sila ng mama niya? Yung Pilay? Andun silang dalawa sa ibang bansa. Nakita ko nga yung post niya na yun. Nakakatuwa nga eh. Di ba mahirap din sila noon? Ibig sabihin lang noon, wala yun sa kahirapan. Kung umalis ka sa comfort zone mo, baka kaya mo rin yung ganon. Huwag maraming dahilan. Ikaw kasi, nagpakastuck ka talaga. Umalis ka, makikita mo kung paano haharapin ang buhay. Tinulungan naman yun ng tatay niya. Alam ko mayaman ang tatay nun eh, kaso iniwan sila dahil nagpakasal sa iba. Parang pambawi na lang siguro sa kanya na tulungan siya makapag-ibang bansa. Pero at least, nasa ibang bansa na siya. Ang sinasabi ko lang naman, huwag kang makontento dyan sa meron ka. Matuto ka rin mag-ipon. Matuto kang gumawa ng paraan para makaahon ka sa hirap. Teka, kain na tayo doon. Tapos may dala ba kayong plastic? Uwian mo na lang sina tita ng pagkain para makatipid kayo ng pagkain hanggang mamayang gabi. Ako yung gumastos dito sa birthday ni mama. Nagregalo pa ako sa kanya ng kwintas. Gold yun. Ang mahal lang bili ko doon, nasa 100k plus yun. Cash ko binili. Tapos ito, gastos ko rin to. Nasa 100k din, kaya catering to. Tapos ang daming bisita. Mga kamag-anak namin, kaibigan, tapos yung mga empleyado namin. Madami pa yan. Mamaya pa yung dating ng ibang bisita niya. Kain lang kayo ha. Maraming pagkain dyan. Hindi yan tinipid. Ganito talaga ako gumastos. Talagang libo-libo. Kaya ko kasi tong ganito eh. Hindi na kumibo si RC. Nakikain na lang sila ng kapatid niya. Maraming ang tao. Yung iba kakilala niya, yung iba naman hindi. Kapag kinakausap siya, doon lang siya magsasalita. Nakikita niya rin si Clea kasama ang mga kaibigan nito na mukhang kasing edad nila pero mayayaman. Magaganda ang mga suot nila, halatang nakakaangat sa buhay. Sa mga sandali na yon, mas lalong bumaba ang tingin ni RC sa kanyang sarili. Iniisip niya kung anong mali sa kanya, kung bakit hindi niya rin kayang maging kasing angat nila, o kung hindi man papantay sa kanila, may kaya naman siyang maipagmamalaki sa buhay. Pero wala, hanggang doon lang siya. Hindi niya pa alam kung darating ba ang araw na makakaahon siya sa buhay. Dumalas pa ang mga araw na lagi siyang nilalapitan ni Clea. Minsan pang nagpunta ito sa kainan kung saan siya nagtatrabaho. Dito pala yon, girl. Kaya naman pala ang baba ng sahod mo eh. Matagal na rin ako rito, pero okay naman mga tao rito. Mga katulad mong wala ring pangarap na makaahon sa buhay. Hindi naman ganon. Kumbaga, lahat kami may pamilya na binubuhay. Alam mo naman na hindi naman lahat ng tao pinapalad na makapagtapos ng pag-aaral tapos magkaroon ng magandang trabaho, di ba? Yung isa ron, ang tanda na nun hindi man lang naiahon ang sarili sa hirap. Huwag kang gagaya sa ganun, girl ha. Dapat nga sa edad natin, meron na talaga tayong napatunayan sa buhay eh. Hindi pwede yung ganito lang. Hindi pwede yung puro ka lang sakripisyo tapos wala namang nagiging resulta. Hindi ako pwedeng magtagal makipag-usap eh. Baka masita ako ng boss ko. Mag-order ka ba? Tubig na lang muna tapos
Kahit ano na lang dyan, yung alam mong masarap, o kaya yung pinakamahal niyong pagkain. Magkano lang naman yun eh. Kaya ko naman bayaran yun. Marami akong pera kasi masipag na ako sa trabaho. Malaki pa ang sahod ko. Kahit alin na lang dyan, girl. Nung paalis na si Clea, nakita niya ang kaibigan niya na nakatingin sa lokasyon nila. Sa totoo lang, kahit na hindi sabihin ni Clea, ramdam na ng kaibigan niya ang kakaiba. Nung uwian na nila, saka lang to nagsalita at nagtanong sa kanya. Sino ba yung babae na yun? Kilala mo yun? Si Clea yun. Yun yung Clea? Ang tsaka niya pala, no? Kung hindi lang yun maputi at maganda ang damit, nako, hindi siya mapapansin. Baliw ka, maganda yun, no? Mayaman yun, kaya ganun ang kutis nun. Ano na naman bang sinabi niya sa'yo? Parang apektado ka na naman sa kanya. Ang sabi niya lang daw, dapat sa edad kong to, may napatunayan na ako. Tama naman siya na wala pa akong kahit na anong ipagmamalaki. Iba kasi yung napatunayan mo sa napatunayan na nila. Imagine, next year, graduate ng kapatid mo. Achievements yun ano. Ano akala mo dun, wala lang? Dugot pawis mong sinakripisyo mo para makapag-aral lang ang kapatid mo. Mukhang iba lang yun pero kahit na paano meron kang nagawa. Hindi man ganun sa nagawa nilang klase ng pagpapatunay sa sarili nila. Tapos nagbabayad ka ng bills, may pangkain kayo, nakakasurvive kayo. Achievements na yun, be. Alam mo, huwag ka na kaya makipag-usap do sa mata pobre mong kinakapatid. Hindi naman pwede, no? Kababata ko pa rin yun. Mabait naman yun eh. Anong mabait, girl? Yung mabait, yung hindi nun laging ipinamumukha sa'yo na mas mataas siya sa'yo. Feeling humble lang yun pero hambog yun, no? Parang lapit yun sa'yo kasi nga gusto niya ipamukha sa'yong wala ka nung meron siya. Lungkot ng buhay nun, be. Pero tama din naman siya. Ari ko naman. Bakit ka naman nangungurot? Hindi ganyan ang RC na kilala ko, ha? Kaya umayos ka. Hanggat buhay ka, achievements na rin yun. Nakakatulong ka sa pamilya mo, no? Kapag nakita ko ulit na nilalait ka nung matapobreng kinakapatid mo na yon, yari talaga siya sa akin. Ilang araw pa ang lumipas, tanging si Des ang nagpapalakas ng loob ng kanyang kaibigan. Habang ang kinakapatid niya ay patuloy na pinaparamdam sa kanya na wala nga siyang narating sa buhay o kaya ay wala siyang maaabot sa buhay. Isang araw, bumisita na naman sa bahay nila si Clea. Papasok pa lang sa trabaho si RC, kaya lang ay nagluluto pa siya ng pagkain para may makain ng mga nasa bahay nila hanggat hindi pa siya nakakauwi. Anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na, medyo nagmamadali kasi ako eh. Papasok kasi ako. Bakit kailangan talaga magmadali? Hindi ba kaya mag-chill dyan? May pasok kasi ako. Hindi ako pwedeng mag-absent, be. Bakit? Babawasan ba ang sahod mo? O kaya matatanggal ka sa work? Ganun naman talaga yun, di ba? Magtatanong lang sana ako kung napag-isipan mo na kung sa akin ka nalang magtatrabaho. Para naman makatulong ako sa'yo, di ba? Gusto ko lang naman na madagdagan ang sahod mo. Di ko pa kasi alam eh. Magtataas daw ng sahod ngayon. Baka maging 325 na yung sahod namin sa susunod na buwan. Ay, ganon? Oo nga pala. Sama ka sa akin bukas ha. Wala ka namang pasok nun, di ba? Huwag ka na muna magpunta kung kanino ka nagtatrabaho nun. Bayaran ko na lang araw mo. Samahan mo lang sana ako. Saan ka ba pupunta? Basta. Sige na, ako na lang kunwari muna ang boss mo bukas. Kilala mo naman yung pupuntahan ko eh. Kilala mo mga yon. Tagal ko na rin kasi silang hindi nakikita eh. Bukas ha, suot ka nung maganda mong damit. Sige be, upo ka na muna dyan. Hindi na. Parang ang dumi. Hindi ko rin mailapag yung bag ko. Hindi naman yan madumi. Naglilinis kami palagi sa bahay. Ganun ba? Luma na lang kasi siguro. Hindi ka na makabili ng bago kasi wala kayong pambili. Ang liit ng kusina nyo, no? Hindi ko kaya. Parang hindi naman ako makakahinga niyan. Usog ka na lang muna doon, be. Nagmamadali talaga ako eh. Aalis na rin ako. Basta bukas ha.
Hindi naman pumayag si RC pero mukhang makulit ang kanyang kababata at desidido itong isama siya sa kung saan man ito nais na magpunta. Kinabukasan, hindi na siya nakatanggi pa, lalo na noong nagpunta na sa bahay nila si Clea. Hintayin kita sa sasakyan, girl. Doon kami nakapark sa tapat ng yung pangit na bahay doon sa unahan. Alam mo yung parang bahay ata ng baboy yun? Puro taong nakatira dyan. Ay, ganun ba? Basta yun. Hindi ko alam eh. Makikita mo naman yung maganda kong sasakyan paglabas. Doon na lang kita hintayin ha. Lumabas ka rin agad dahil di ako sanay na matagal naghihintay. Akala ko kasi nakaayos ka na. Akala ko kasi hindi tayo tuloy. Tuloy tayo, ano ka ba? Saan ba yun? Malapit lang ba? May sakayan ba pa uwi? Kasabay naman kita eh, ano ba? Kaya nga isasakay kita sa kotse ko. Dahil ayaw ko naman isipin nila ron na ang cheap mo, di ba? Saka alam mo naman mga yun. Saan ba kasi tayo pupunta? Basta. Sige, wait na lang kita ha, lalabas na ako. Hindi ko kasi carry dito, girl. Alam mo, kahapon nangati ako ng sobra. Hindi kasi talaga ako sanay sa lugar ng mga mahihirap eh. May allergy ako. Hindi na kumibo pa si RC. Nagbihis na siya ng suot na tingin niya ay maganda. Maayos naman siyang titingnan. Depende na lang sa panlasa ni Clea. Pero ramdam niyang may kakaibang gagawin ng kanyang kababata. Nakakaramdam na siya ng kaba. Pero masyado kasing makulit si Clea, kaya napasama na rin siya. Pagpasok niya ng sasakyan, tiningnan ni Clea ang kanyang suot. Sabi ko maayos. Maayos naman tong suot ko. Medyo baduy kang manamit, no? I mean, pantalon, tapos blouse, tapos sapatos. Then yung gamit mong bag na parang minana mo pa sa lola mo. Galing naman talaga to kay Lola. Matibay nga to eh. Ang ganda pa. Bakit? Mali ba itong suot ko? Tingnan mo naman kasi yung suot ko, girl. Ay, sa bagay, naaayon talaga sa estado ng buhay natin ang magiging suot natin, no? Yung sa akin kasi, maganda tapos maayos. Yung iyo kasi, para kang PA ko. Ay, well, kaya nga sabi ko na isasama kita eh. Kukunin kitang PA ko. Hayaan mo, babayaran ko naman ang araw mo. Trabaho na rin kung sakali. Okay na ba sa yung 350 pesos? Hanggang 6 p.m. lang naman eh. Sige, okay lang. Ano bang gusto mong gawin ko? Pupunta kasi tayo ng handaan. Bali ang gagawin mo lang, bubuhatin mo yung bag ko tapos kapag kukuha na ng pagkain, ikaw na yung kukuha ng sa akin. Kukuhanan mo ako ng tubig, ganun. O kaya tagabuhat lang ng mga ibibigay sa akin. Ganun lang naman. Wala namang ibang mabibigat na trabaho. Saka madalas lang naman na nakaupo ka doon o kaya susunod ka lang sa akin kapag naglalakad ako. Ganun lang ba? Madali lang naman pala eh. Okay lang yun. Tapos hanggang 6 p.m. lang din. Wala pang 8 hours magiging trabaho ko sa'yo. Libre na rin ang pamasahe, pati ang pagkain doon. Maayos naman ang naging usapan nila kahit na hindi alam ni RC kung saan sila pupunta. Pero nung pumasok sila sa isang maganda at mamahaling lugar, tila ba alam na niya. Doon kasi nakatira yung dati nilang kaklase. Mayaman ito, pero mata pobre kahit noong mga bata pa lang sila. Hindi naman yun kaibigan ni Clea noon, pero hindi alam ni RC kung kailan nagsimula na maging magkaibigan ang dalawa. Sa bahay ba tayo ni na Vera pupunta? Kaibigan mo na pala yun? May party sila doon. Andun kaya yung iba nating mga kaklase noon. Si Anthony nga, alam ko may sarili na yung law firm eh. Tapos andun din yung ex niya, si Jasmine. Yun naman, ang alam ko model na yun. Tapos brand ambassador din. Hindi ko alam na dito pala tayo pupunta. Medyo nakakaya naman pala sa kanila. Ano ka ba? Okay lang yun. Ganon talaga ang buhay eh. Kahit na ikaw lang yung hindi umasenso sa amin. Lahat ba ng dati nating kaklase pupunta? Alam ko hindi. Yung mga may napatunayan lang sa buhay. Yung mga wala na gaya mo, hindi naman invited. Sinama na lang kita, kaya sabi ko nga mag-PA ka na lang muna sa akin.
Para makapasok ka naman sa malaki at magandang bahay. Baka sakali na kapag nakita mo mga dati nating kaklase, tumaas naman ang pangarap mo sa buhay, di ba? Nilunok na lang ni RC kung ano ang hiya na nararamdaman niya. Hindi na rin naman siya pwedeng umatras dahil nasa loob na sila. Iniisip na lang din niya na matatapos din naman ang araw at ang mahalaga sa kanya ay may nakuha siyang trabaho. Para sa kanya, malaki na rin naman ang 350 na sahod ng araw na yon. Isa pa, hindi niya rin naman nakakahalubilo ang mga makakasama doon. Pagpasok nila sa loob ng bahay, namangha siya sa sobrang laki nito. Ang liit pala ng bahay ni Vera. Ay, sa bagay, hindi naman to yung bahay niya talaga. Bigay lang to ng parents niya. Maliit pa pala sa'yo to? Oo naman. Kita mo naman bahay namin, di ba? Ang liit lang nito, no? Tara, doon tayo sa likod. Doon yung party sa pool area. Ang yaman ni Vera, no? Yung family niya, ang daming negosyo. Bigay ng mga lolo niya, di ba? Naalala ko yun lagi niya pinagmamalaki. Oo, sakto lang din. Tingnan mo to ha. Tingnan mo kung ano yung wala sa'yo. Yung bahay niyo ang liit Sa totoo lang, hindi ako makahinga kapag nasa loob ako. Feeling ko nasa bahay ako ng aso. Ay, ayun na sila. Bitbitin mo pala tong bag ko. Pagpunta natin doon, kuha mo na agad ako ng tubig ha. Sinunod naman ni RC ang sinabi ng kanyang kinakapatid. Habang nakikipag-usap si Clea sa mga mayayaman na tao, siya naman ay kumukuha na ng mga inuutos sa kanya. Ang gaganda ng mga suot nila, maliban na lang sa kanya. Pero hindi na niya inisip ang mga bagay na ganon dahil nagpunta lang naman siya ron para sa trabaho. Mukha rin namang hindi na sila maaalala ng mga dati niyang kaklase. Ngayon na lang din kasi niya nakita ang mga yon. Maya-maya pa, hinila siya ni Clea. Hindi niyo ba nakikilala si RC? Yung matalino sa math? Ito na siya, PA ko ngayon. Naaawa kasi ako sa kanya Sabi ko nga, imbis na maging labandera siya ngayon ako na lang muna ang samahan niya. PA ko muna siya ngayon. Alam niyo naman, hindi ako sanay na hindi ako pinagsisilbihan, di ba? Ano siya? Service crew tapos ang sahod niya, 280 isang araw. Di ba? Natawa nga ako nung nalaman ko. Imagine, sasahod ka ng 280 isang araw. Kaya ngayon, kako, 350 na lang pasahod ko sa kanya. Laking pasalamat niya Libre pa pagkain dito. Kain ka lang ng gusto mo ha. Ano, nakatikim ka na ba ng lechon? O baka bata ka pa nung huling kain mo? Ay, nung birthday pala ni Mami. Hello sa inyo. Pasensyahan nyo na ha at medyo baduy ang suot niya. Yan na kasi yung pinakamaganda niyang damit. Basahan lang sa atin yung ganyan, di ba? Tara na muna, mag-picture na tayong magkakaklase. Doon ka na muna sa gilid, RC. Hindi ka pwedeng sumama sa amin. Samahan lang muna to ng mga successful sa buhay. Saka ka na sa amin sumama kapag nakaahon ka na sa buhay, ha? Sa ngayon, dyan ka na lang muna sa tabi. Nakakahiya kasi Baka sabihin nila kung sinong pulubi yung kasama namin. Nagtawa na ng lahat. May mga nagbibiro pa tungkol sa kanya pero hindi na lang niya binigyan ng pansin. Mas lalo siyang nanliit sa kanyang sarili. Lalo na nung nagsisimula na silang kumain tapos inaasikaso niya pa si Clea. Pinagtatawanan din siya at sinasabi sa kanyang mukha na siyang manang o kaya ang mukha niya ay hindi naaayon sa kanyang edad. Hindi na lang pinakita ng dalaga na apektado siya, lalo pat alam naman niya na matatapos din ang araw. Hindi siya tumabi kay Clea kumain dahil mag-isa lang siya sa lamesa. Hindi siya pinatabi dahil nakakasira daw siya ng ganda. Habang kumakain siya, tinawag siya ni Clea. RC, kuha mo nga ako ng tubig doon. Yung malamig ha, may yelo. Sige, wait lang. Pagkakuha niya ng tubig, umupo na siya para sumubo ng kakainin niya. Maya-maya,
Tinawag na naman siya at inutusan. Inisa-isa ni Clea ang utos sa kanya at mukhang sinasadya nito dahil tuwing susubo siya at kakain, inuutusan siya. Nakatingin din sa kanya ang lahat at pinagtatawanan siya. Para bang gustong ipakita ni Clea kung paano siya magiging sunod-sunuran para lang sa maliit na halaga ng pera. Nahihiya na siya sa kanyang sarili pero sinasabi niya lang na matatapos din naman lahat ng iyon at makakauwi siyang may dalang pera. Maya-maya pa, narinig niyang nagpapayabangan na ang mga tao. May isa sinasabi na ikakasal na siya at sa ibang bansa pa. Yung iba naman, nakabili ng mamahaling sasakyan. Yung isa, may bagong negosyo. Yung iba naman, kung ano-ano ng pagyayabang pa. Mga bansa na napuntahan nila at magkano ang nagagastos nila. Siyempre kapag ganun, si Clea ang isa sa hindi magpapatalo. Ang dami nilang pinagsasabi. Ikaw ba, RC? Anong kwento mo? Ha? Hindi naman ako kasali dyan. Okay na ako rito. Itong si RC, yung bahay nila noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang bahay nila. Ang liit ka mo Tapos ang dumi ng mga upuan nila. Hindi pala marumi kasi sabi niya luma na. Alam mo yung as in luma na? Kayo hindi na kayo makakaupo sa ganon kasi nga mangangati kayo. Okay naman kami doon. Wala ka ba ikukwento? Achievements mo, ganon. San ka nakagala? Wala, puro trabaho lang ako. Diba? Sabi ko sa inyo kaya hindi siya umaasenso kasi nga wala siyang mataas na pangarap. Yun ang isa sa mahirap sa isang tao. Kapag wala silang pangarap sa buhay, talagang kontento na silang maging mahirap. Meron naman akong pangarap. Siguro naman walang tao na walang pangarap, di ba? Hindi lang ganun kadali maabot yung sakin dahil nga ang dami ko rin ginagawa. May binubuhay ako na ako na lang din ang inaasahan sa ngayon. Siguro ang achievements ko ay yung malapit nang makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid ko. Achievements na yun para sa'yo? Ang dali lang magpaaral, no? Para sa inyo, madali lang yun. Dahil nga mayayaman kayo o may pera na kayo. Iba kasi yung sa akin Kaya pasensya na. Wala akong may pagmamalaki na kahit na ano. Yun lang sa ngayon. Kaya wag niyo na lang ako isama sa usapan. Kasi hindi naman ako invited. Kasama lang ako dahil PA mo ko. Huwag niyo na lang isipin na dati niyo akong kilala. Makikinig na lang ako sa inyo. At congrats sa mga naabot ninyo sa buhay. Mapait nang ngumiti si RC. Naiiyak na siya pero kailangan niyang maging matapang. Wala namang maidudulot sa kanya ang mga luha niya. Mukhang yun lang din naman ang hinihintay nila para maging masaya sila. Ang makita siyang malungkot at umiiyak. Pinatatag na lang ng dalaga ang kanyang loob dahil hindi siya pwedeng magmukhang mahina sa harapan ng mga taong maliit ang tingin sa kanya. Hindi niya lang inakala na kayang gawin sa kanya ni Clea ang ganon. Mabait naman ito sa kanya noong mga bata pa sila. Pero ngayon, tila ba nakikita siya bilang mababang tao. Noong umuwi na sila, doon na lang bumuhos ang luha ni RC. Nasa labas lang siya ng bahay nila dahil hindi siya makaiyak sa loob. Ayaw niyang ipakita sa kanyang pamilya na umiiyak siya. Dahil may kaagahan pa, tinawagan niya si Des para samahan siya. Bakla ka? Hoy, umiiyak ka ba? Wait nga. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Wala naman. Gusto ko lang umiyak. Ang bigat ng dibdib ko Ano nga ba kasi ang nangyari, ha? Sabi mo kanina may work ka, tapos umuwi kang umiiyak ka na. Okay naman din yung umiyak paminsan-minsan, kasama naman niya sa buhay. Pero ano nga ba kasi ang dahilan muna? Kasi ginuha akong PA ni Clea kanina, tapos nagpunta kami dun sa party nila. Mga kaklase namin na successful sa buhay yung andoon. Mga bully yung iba doon. Tapos, pinaramdam nila sa akin na talunan ako. Ganon. Nawala man lang akong narating sa buhay ko. Alam ko naman yun na wala talaga pero kasi dapat ba yung ipangalandakan tapos gawing katatawanan? Ay,
Sumama ka pala dun sa impacta na yun. Sabi ko iwasan mo na yun, di ba? Hindi naman yun nakakatulong sa'yo eh. Nagbayad kasi siya. Parang naisip ko nung una na trabaho lang, ganun. Hindi ko naman alam na ganun yung gagawin niya eh. Ay nako, hindi naman din kita masisisi dahil dyan. Pero ano kasi, alam mo yun, binayaran ka niya para ipahiya. Ang sama naman na ugali nun. Feeling ko ano yun eh, malungkot ang buhay niya. Kasi, alam mo yun, ikaw yung pinagdiskitahan niya. Parang kahit na ganyan ka lang eh, may inggit siya sa'yo. Feeling ko talaga ganun, na parang kahit na mataas na siya, may nagagawa kang hindi niya magawa sa sarili niya. Paano naman magiging malungkot yun? Ang yaman niya kaya no? Hindi mo sure. Mayaman siya, pero hindi mo alam kung anong nararamdaman niya. Pwedeng mayaman lang ang nakikita mo pero hindi yung lungkot niya. Ewan ko. Sige lang, malungkot ka lang pero alam mong darating din yung panahon na mas aangat ka sa kanila. Basta huwag ka lang magiging mayabang at matapobreng gaya nila. Gusto ko lang na magkaroon ng magandang buhay ang mga kapatid ko. Yun lang, kahit hindi na ako. Yung tagumpay nila, yun din yung tagumpay ko. Yun naman pala. Kaya huwag kang papaapekto sa mga tao na yon ha. Hayaan mo sila. Bahala na sila sa buhay nila. Basta ikaw, alam mo kung ano ang goal mo. Mukha man yung mabagal ang usad, ang mahalaga doon umuusad. Hindi mo kailangang sabayan yung agos nila. Sapat na yung sayo, walang pressure. Kasi makakarating ka naman dun eh. Kung tagumpay sila ngayon, edi congrats. Kung hindi pa, edi congrats pa rin dahil umuusad ka. Salamat ha. Ang sama lang talaga ng loob ko kanina. Pinagtatawanan nila ako. Ang may mali dyan yung kinakapatid mo. Naturing ang kababata mo ganun makitungo sa'yo. Hindi mo yun kaibigan. Kasi ang kaibigan handa kang ipagtanggol. Hindi gawin kasangkapan ng biruan. Buti wala ako dun. Naku, mabibira ko talaga silang lahat. Mabait naman kasi yun ng mga bata pa kami. Sabi nga ni Ninang, para na kami magkapatid nun. Dati yon, nagbabago ang tao. Kaya yung kaibigan mo noon, pwedeng kalaban mo na. Nasa tao na lang yan kung paano siya makikisama sa'yo. Pwede naman siya magbago pero wag naman sa paraang patuloy na lumalapit sa'yo tapos kung ano-ano ang pinagsasabi sa'yo. Wag ka nalang maglalapit sa kanya. Hayaan mo siya. Wag mo siyang pansinin. Kaso baka kasi alam mo yun. Baka isipin ng mama niya na may galit ako sa anak niya. Yung ninang ko, mabait naman kasi talaga yun eh. Hindi naman kasi ganun yun. Tsaka, kung ganun ugali ba naman meron ng anak niya, di ba? Malamang mas okay na yun kung hindi na lang kayo mag-uusap. Kung ako lang naman ang tatanungin ha, kasi ayoko talaga ng ganung ugali. Tignan ko na lang sa mga susunod. Gets ko naman na nangihinayang ka sa samahan ninyo. Kaso ganun talaga. Kung hindi naman siya magbabago, wala rin. Ikaw lang yung mag-adjust sa kanya. Tapos anong gagawin niya? Mamaliitin ka lang? Ipaparamdam sa'yo na mababa ka at mas mataas siya? Ano bang gusto niya? Sambahin mo siya? Inisip ni RC kung ano ba ang pwede niyang gawin. Mahal niya si Clea bilang kababata at kinakapatid, pero mukhang tama naman ang kanyang kaibigan. Lalo pa at habang tumatagal ay ganun pa rin ang ginagawa ni Clea. Sinasadya nitong ipahiya siya at ipaalam sa mga tao na mahirap siya o kaya ay wala pang nararating sa buhay. Hanggang sa isang araw, nagpunta na naman ito sa kanilang trabaho. Pero si Des ang humarap dito. Ano pong order niyo, ma'am? Pwede ba na si RC yung makausap ko? Naka-break kasi siya ngayon eh. Ganon? Palabasin mo na lang, mag-uusap kamo kami. Hindi po pwede yon, ma'am. Respeto na lang po sana sa oras ng ibang tao. Kung break time niya, hayaan mo magpahinga yung tao. Kung kakain po kayo, ako na lang pong kukuha ng order mo. Pero kung gusto mo naman na makausap si RC, siguro po maghintay na lang po kayo hanggang mamaya. O kaya kung gusto po ninyo, makipagkwentuhan lang, siguro po bumalik na lang po kayo mamayang uwian namin. Wala akong gustong kainin eh. Sabihin mo sa kanya, nandito ako. Kilala na niya ako. Clea kamo. Ayoko. At bakit? At bakit din? Ganito ba ang service niyo rito? Hindi po, madam.
Pero hindi po kasi pwedeng mag-istorbo ng tao dahil lang sa gusto mo. Wala akong pakialam kahit na sino ka. Kasi kung hindi ka po kakain dito, umalis ka na lang. Gusto mong tawagin ko ang manager namin at isumbong ako? Sino ka ba ha? Ang lakas naman ng loob mo na kausapin ako ng ganyan. Service crew po ako rito, madam. Service crew ka lang naman pala. Mababa ang sahod mo. Oo nga po. Kaya nga po mag-order na po kayo para naman lumaki ang kita nito, tapos tataas na po ang sahod namin. Hindi ako o-order hanggat hindi si RC ang nakikita ko. Alam mo, madam, kilala talaga kita. Ikaw yung kababata, yung kinakapatid niyang masama ang ugali, hindi ba? Excuse me? Excuse you. Nang-aasar ka ba? Ha? Hindi kita kilala. Pwede bang layuan mo na ang kaibigan ko? Kasi wala ka namang magandang dulot sa kanya sa totoo lang. Huwag naman sanang sumama ang loob mo sa katotohanan. Hindi kita kilala kaya hindi ako makikinig sa'yo. Buti naman hindi mo ako kilala. Huwag mo ipahiya ng ipahiya ang kaibigan ko ha. Kung masaya ka at tagumpay ka sa buhay mo, then congrats. Pero huwag mong sabihin sa kanya na kaya siya ganyang kahirap dahil hindi siya masipag. Hindi mo alam kung anong ginagawa ng kaibigan ko ha. Nagpapakahirap yun sa buhay niya para sa pamilya niya. Kaya huwag kang paepal kapag kausap mo siya. Kung hindi ka masaya sa buhay mo na mayaman ka, di huwag mo siyang idamay. Magtigil ka. At baka bigla lang kita masungal-ngal dyan. Hoy, ikaw na babaeng mahirap ka. Wala kang karapatan na kausapin ako ng ganyan ha. Pumantay ka muna sa level ko bago ka magsalita sa akin. Ni wala ka pa yatang makain kung hindi ka pa magpapaalipin dito para sa 280 pesos na salapi. Ang kapal ng mukha mo. Okay lang, happy naman ako. Tsaka maganda naman ako. Ikaw nga ang yaman mo na nga. Ang tsaka mo naman. Ang yabang mo no? Puro ka pang mamata. Sana maghirap ka ng sobra. Ewan ko ha, kung may magawa pa yung pinag-aralan mo. Sana wala kang makuhang magandang trabaho kapag naghirap ka sa buhay. Nagreklamo si Clea sa manager kaya napatawag si Des. Mabuti na lang ay napalusutan niya ito. Wala namang ibang nakakita kaya walang may alam ng totoong naging usapan nila. Doon lang din nalaman ni RC ang ginawa ng kanyang kaibigan. Kaya nung uwian na nila, sa kanya ito kinausap. Baliw ka talaga. Bakit ba pinatulan mo pa yung si Clea? Hinayaan mo na lang sana. Hindi ayoko nga na hayaan lang yung ganong klase ng tao. Mapangmaliit siya ha. Tignan na lang natin kung hanggang kailan niya iyayabang yung meron siya. Naisumpa ko pa naman na siya. Loko ka? Anong sumpa? Naiinis kasi ako sa kanya. Sabi ko maghirap siya sa buhay. Tapos walang tatanggap sa kanya sa trabaho. Ano ba? Imposible namang maghirap yun. Ang yaman kaya nila. May mga negosyo sila. Tapos maganda yung tinapos niya. Ay di mo sure. Sa totoo lang medyo may pagkamangkukulam ata ako Kapag nagsasalita na ako o kaya nanunumpa na ako ng isang tao, ayun na, may nangyayari talaga sa kanila. Saka yung yaman niya sakto lang. Hindi naman siya kasama sa top 10 riches no? Ano? Hindi rin naman siya apo ni Henry C. Kaya wag siya magyabang na sobrang yaman niya. Mas mayaman lang siya sa atin, oo. Madali lang maubos ang pera nila kung tutuusin, no? Yung pinagyayabang niyang natapos niya, duda nga ako dun Hindi yun totoo. Maniwala ka sa akin. Kapag yan naghanap ng trabaho, doon lalabas ang totoo na hindi niya natapos yung pag-aaral niya. Magaling lang yun sa salita at mayabang kaya akala mo totoo. Huwag ka naman ulumpa ng tao, ha? Nako, nakakatakot yun sa totoo lang. Di ko naman sinasadya. Kung magkatotoo man at least, alam na niya kung paano maging mahirap. Binaliwala na lang ni RC kung ano ang sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi naman din siya naniniwala sa mga sumpa na yun. Ilang linggo pa ang lumipas, ang daming nangyari. Hindi sila gaanong nag-uusap ni Clea dahil hindi na ito nagpupunta sa trabaho niya. Lalo na baka madugtungan na naman ang naging away at pagtatalo nilang dalawa ni Des. Nasa bakasyon si Clea dahil yon ang kwento niya kapag nagpapadala siya ng mensahe sa kaibigan. Kinukwento niya na ang ganda ng paligid, ang ganda ng pinuntahan niya. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang ni RC ang balita na isinarado na ang tindahan ni Clea. Nalaman niya lang ang balita na yon sa kanyang kapatid. Nagsarado na? Bakit naman daw kaya?
Ang tagal na nun, diba? Ay, siya kayo isa nilang negosyo? Lahat? Wala na silang negosyo? Ha? Bakit daw? Sinabi sa kanya ng kapatid na dahil nga raw sa pagkalugi. Nagsusugal daw pala ang ninang ni RC. Baon na baon daw sila sa utang at kung hindi nila yun mababayaran ay baka patayin silang lahat. Sa takot ng tatay ni Clea, ibinenta na lang ang mga negosyo nila, pati ang ibang mga sasakyan. Pati nga raw yung bahay nila ibebenta na. Ilang taon na raw palang lulong ang ninang ni RC sa sugal. Wala lang nakakaalam sa pamilya nila. Awang-awa si RC dahil hindi niya alam na gano'n na pala ang pinagdaraanan ng kanyang ninang. Ilang linggo pa ang nakalipas, wala siyang pasok sa trabaho at habang naglalakad siya papuntang palengke, nasa lubong niya ang kinakapatid na nakapila sa jeep. Saan ka pupunta? Diyan lang. Kahit saan. Gusto ko lang sumakay sa jeep kasi ang tagal ko na itong di ginagawa eh. For experience lang ulit. Alam mo naman na di ako sanay makipagsiksikan sa mga mababaho na tao. Ganito pala dito, laging pila para lang makasakay. Kung uuwi ka sa inyo, hindi yan ang sasakyan mo. Doon ka dapat sa kabila maghintay. Ewan kung may pila doon ngayon ha, pero konti lang pila doon eh. Iba kasi ang daan yan, malayo yan sa inyo. Hindi yan dadaan doon. Yung bababaan mo pa dyan, walang sakayan papunta sa inyo. Ibang daan na nun, paikot na yon. Baka maligaw ka pa. Okay lang, papasundo na lang ako sa driver. Gusto ko lang naman sumakay eh. Alam ni RC na sinasabi lang yun ni Clea dahil ayaw niyang malaman na wala na silang sasakyan. Pero alam naman na yun ni RC. Ilang araw pa ang lumipas, doon niya nakumpirma na naubos na nga ang lahat ng meron sa kanyang kababata. Naibenta nila ang bahay at ibang ari-arian, mabayaran lang ang utang dahil sa sugal. Grabe naman yung dila mo, Des. Ang sama. Hindi ko naman kasalanan ganito ang dila ko, no? Kaya nga hindi ako nagsasalita ng masama sa ibang tao. Kasi nga ang bilis lang din magkatotoo. Sorry naman, naiinis lang kasi talaga ako sa kanya eh. Kawawa naman siya. Paano kaya yun? Di na ba naaalis ang sumpa? Hindi ko rin talaga alam be. Pero ewan ko ba? Baka pwede pa yun kung may paniniwala siya kay Papa God. O kaya kung magbabago siya, ganun. Ewan, hindi ko rin alam. Ano bang nangyari dun sa mga naisumpa mo? Yung iba, nagbago naman ang ugali. Tapos nagpapanata sila o ano bang tawag dun? Yung nagdarasal palagi tapos nangangakong magbabago na sila ng maling gawa nila. Yung iba naman, hindi na naaayos. Kasi talaga namang napakasama ng mga ugali. Sabihin ko kaya siya, no? Huwag na muna. Hindi nga niya sinasabi ko anong kalagayan niya sa buhay, di ba? Binalita na ba niya na wala na silang negosyo? Na wala na silang magandang bahay? O, hindi naman, di ba? Nagyayabang pa nga rin kasi. O, paano mo sasabihin na magbago siya kung siya mismo hindi matanggap yung nangyayari sa kanya? Hayaan mo na muna. Hindi pa rin talaga sinasabi ni Clea ang totoo sa kanyang kaibigan. Hindi na rin ito bumibisita o kaya ay nakikipag-usap sa kanya. Hanggang sa nagkasalubong na naman ang kanilang landas. Mukhang nag-aasikaso ng mga papel si Clea. Saan ka na pupunta, be? Si Ninang, kumusta na pala? Kumusta kayo? Ang tagal na nating hindi nagkakausap pa. Busy ka yata. Yeah, ang dami ko kasing ginagawa ngayon, lalo na sa business namin. Sinarado na yung sa shop, alam mo ba yun? Oo, sinabi na lang sa akin. Kasi nga lilipat kami ng ibang lugar. Ang tumal nga kasi rito eh. Tapos bukas aalis ako, pupunta akong ibang bansa. Travel lang ba? Medyo na-stress ako nito mga nakaraang araw eh. Sasama ka ba sa akin? Ay, baka wala kang pera pang gastos, no? Wala talaga kasi bayaran ng tuition ng kapatid ko. Pero sana sa susunod makapag-travel din kaming pamilya. Siguro, matuto ka lang sa buhay. Matuto kang mangarap. Ikaw kasi yung tao na kontento na lang sa kung ano yung meron sa'yo ngayon. Hindi mo itinataas ang sarili mo. Buti pa ako, kahit na anong gawin ko sa buhay ko, ang swerte ko. Kasi iba yung pamamaraan ko. Halatang pangmayaman at pangmataas na tao.
Siguro sa susunod na yan kapag natapos na mag-aral yung dalawa. Mga 3 taon na lang. Tapos ako naman yung mag-aaral para makapag-apply ako na maayos na trabaho. Ah, ganun ba? Sige, aalis na ako ha. Hindi na lang kumibo si RC. Hindi niya rin tinanong kung may trabaho na ba ang kinakapatid. Tama nga si Des. Hindi aaminin ni Clea na naghihirap na siya dahil mataas ang tingin nito sa kanyang sarili. Nagawa pa nga nitong magsalita ng kung ano-ano sa kanya na may kasama pa ring pagyayabang. Halos linggo at buwan na rin ang lumipas hanggang sa nakita na lang ni RC ang kababata sa isang tindahan. Oh, yung kinakapatid mo, yung mayabang. Nakita ko nga. Akala ko nga kahawig niya lang eh. Tara, punta tayo. May barya pa ako rito. Bili tayo ng candy. Wag na. Hayaan na lang natin siya. Baka yan yung naging work niya ngayon. Kailangan niya magtrabaho at yung ninang ko hindi pa rin natitigil sa pagsusugal. Iniwan na rin sila ni Ninong dahil ang gulo na nila. Kawawa nga eh. Gusto ko nga siyang i-comfort kaso hindi ko alam kung paano. Tingnan lang naman natin kung nagbago siya eh. Kung ano na yung ginagawa niya, ganun. Eh kung hindi na ba siya mata pobre? Pero grabe no, ang bilis kumilos ng sumpa. Hindi pa tapos ang taon pero ganito na agad yung mga ganap. Ikaw kasi nanunumpa ka pa, masama yun. Hindi ko nga napigilan ng sarili kong magsalita, di ba? Minaliit niya rin kasi ako eh. Kapag mayayabang talaga, nako, yan lang bagay sa kanila. O ngayon niya ilabas yung yabang niya. Hoy, huwag ka na magpunta. Ay, ang tigas ng ulo, nilapitan niya pa talaga. Pabili nga ng candy, 5 piso. Uy, ikaw pala yan? Tindera ka ba rito? Oh, nasaan na yung angas mo? Diba, ang akala ko ba, mayaman ka? O, magkano sahod mo rito? Alam ko kapag ganito na tindera, mga 200 pesos a day lang eh. Mas malaki pa pala ang sahod ko sa'yo. Hindi ako tindera dito, no? Ang kapal naman ng mukha mo. Anong ginagawa mo dyan sa loob, ha? Kawawa ka naman. Ang arte mo pa naman, tapos yan lang din naman palang bagsak mo. May masteral pa sa pagiging tindera? Uy, tara na nga. Paalisin mo na nga yung mahirap mong kaibigan. Ay, ayos siya oh. Mahirap lang din naman siya. Hindi nga ako tindera dito, okay? Nagbantay lang ako kasi trip ko lang. Nako ha, wag ako. Walang trip-trip sa ganyan, be. Wag mo nga akong pinaglolo ko. Ilang sandali pa, may dumating na bibili. Dahil doon, mas lalong napatunayan na doon nga nagtatrabaho si Clea. Dahil nakita na siya, umalis siya ng tindahan. Ayaw na ayaw niyang malalaman ng ibang tao ang pagbagsak niya. Gumawa ng ibang paraan si RC kung paano niya makakausap ang kinakapatid at kung paano niya ito mabibigyan ng payo at kung sakali man na may maitutulong siya. Kahit naman hindi sila naging maayos na dalawa o sumama ang loob niya, hindi pa rin naman mawawala ang pag-aalala niya. Lalo pa at kilala niyang mataas ang pride ni Clea. Hindi ito papayag na may ibang taong nakakakita ng kanyang kahinaan. Hanggang sa isang araw, sinadya ni RC na puntahan ang bagong bahay ni Clea. Nalaman niya lang yon sa kanyang kapatid. Marami kasing kakilala ang kapatid niya, kaya madali lang din itong malalaman kung saan nakatira ang kanilang hinahanap. Tao po! Tao po! Teka lang! Sandali lang! Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Bumisita lang. Hindi naman namin to bahay. Ano lang to? Parang dito lang muna kami tumuloy. Ang liit nga eh. Tapos ganun sa bahay nyo na ang sikip tapos pang mahirap talaga. Ayoko na nga rito eh. Kaso hindi pa kami makalipat dun sa bahay namin. Kasi nga pinapagawa pa. Sa village din yun. Ang laki at ang ganda pa. Wala naman akong problema kung dito na talaga kayo nakatira. Hindi naman kita kukutsain o mamaliitin eh. Ako, kukutsain mo? Ako pa talaga? Ang successful ko sa buhay. Tapos mayaman kami. Ang dami ko nang naabot at ang dami ko nang napatunayan sa buhay. Hindi ako titira sa ganitong bahay, no? Ikaw pwede pa, kasi sanay ka naman maging mahirap. Alam ko na kung ano nangyayari sa'yo. Pwede ba? Itigil mo na yung pagiging mata pobre mo.
Parehas na lang tayong mahirap ngayon. Hindi naman kita sinisisi o hindi naman kita pinagtatawanan, di ba? Kasi gusto ko lang naman sanang makatulong sa'yo. Baka kailangan mo ng trabaho, ganun. May isa kasi akong kakilala na naghahanap sila ng tatao sa kantin. Baka lang naman gusto mo, 300 naman ang sahod doon. Ako magtatrabaho ng ganyan? Niloloko mo ba talaga ako, RC? 300 sa isang araw? Ano yan? Pambili ko lang ng kape ko? No way! Ang taas ng pinag-aralan ko para sa ganyan, no? Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring trabaho? Alam mo, Clea, minsan, kailangan mong tanggapin kung anong nangyayari sa'yo. Hindi na madadaan lahat sa pagpapanggap. Kung bumagsak ka ngayon, hindi pa naman huli ang lahat para magsimula ka. Hindi pa naman nagugunaw ang mundo para sa bagong ikaw. Huwag mong hayaan na maging mataas lang ang tingin ng tao sa'yo dahil yun ang ilusyon na gusto mong ipakita sa kanila. Huwag ganun. Maging proud ka sana sa small wins mo. Kasi yung pagkapanalo mo, kahit na simple para sa iba, masaya yun, lalo na kung tanggap mo kung sino ka. Hindi ko sinabing makontento kang mahirap. Ang sinasabi ko, maging masaya ka sa kung ano mang meron sa'yo ngayon. Ewan ko sa'yo, hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mong ganyan. Ang gulo mo naman kausap ah. Sinabi na nga kasing hindi naman ako mahirap. Saka may pinag-aralan ako, hindi gaya mo. Ibig sabihin, mas mataas at mas angat pa rin ako sa'yo. Hindi naman ako bababa ng level na kasing baba ng level nyo. May maganda akong trabaho, no? Saka hindi nga ako mahirap. Kung kailangan mo ng tulong ko, alam mo naman kung saan ako makikita. Umalis na si RC at hindi na nakipagpilitan sa kanyang kaibigan. Kilala niya ito. Hindi niya mapapaamin si Clea dahil nga iba ang pag-iisip nito. Ayaw na ayaw niyang may ibang tao na bababa ang tingin sa kanya. Pero kahit na ganon, nag-aalala pa rin naman siya para sa kinakapatid. Naghihintay lang siya na mismong si Clea ang lalapit sa kanya. Dahil kapag nangyari yun, ibig lang sabihin nun ay tinatanggal na ni Clea kung ano ang meron sa kanya ngayon. Isang gabi, habang naglalakad silang dalawa ng kaibigan pa uwi, napag-usapan na naman nila si Clea. Nakita ko yung kababata mo. Parang naglalako ata ng tinapa. Bibili sana ako sa kanya kaso pinalampas ko na. Nakakaawa naman pala talaga. Hindi sanay sa mahirap na buhay eh. Isumpa mo ba naman siya, di ba? Hindi rin naman ako may kasalanan nun, no? Ang sabi mo nga, nasa 5 years na nagsusugal yung ninang mo. Wala pang 1 year nung isinumpa ko siya. Baka lumabas lang agad yung problema doon sa sumpa ko sa kanya. Matagal na silang lubog sa buhay. Nalaman lang ngayon. Tsaka kahit naman isumpa ko siya, hindi naman ganun ka-OA na wala siyang makitang trabaho. Kung may pinag-aralan siya, makakapasok yun sa office work, no? Kahit na hindi malaki ang sahod o maganda ang trato ng mga kaibigan niya, hindi naman naabot sa punto na maglalako siya ng tinapa. Hello? Naaawa nga ako sa kanya puro na lang awang sinasabi mo. Inalok mo naman siya, di ba? Kasalanan na niya kung hindi niya gustong kunin yung trabaho na yun. Bahala na siya sa buhay niya kung mataas pa rin ang tingin niya sa sarili niya. Basta inalok mo na siya, okay na yun. Pag-isipan na lang niya mabuti kung kailan at paano niya ibababa ang pride niya. Sa bagay, tama ka nga naman. Hintayin ko na lang na ma-realize niya mga ginagawa niya. Halos araw-araw na naghihintay si RC na kakausapin siya ng kinakapatid tungkol nga sa trabaho na inaalok niya. Pero wala namang nangyayari. Hindi siya pinupuntahan, kaya naisip niyang wala na sigurong balak si Clea na tanggapin yon dahil baka iniisip nito na bababa na rin ang tingin sa kanya ni RC. Hanggang sa kung ano-ano na lang din ang nababalitaan niya tungkol kay Clea at sa pamilya nito. Kinakausap nga raw ng nanay niya ang ina ni Clea. Pinagsasabihan ito sa mga pinaggagawa niyang kalokohan na nagpapahirap din sa kanyang anak. Ang gulo na ng buhay ni Clea. Hindi na yun katulad noon na lagi niyang ipinagyayabang kung paano siya naging pinagpala sa lahat. Hanggang sa dumating ang isang araw na walang pasok si RC. RC? Girl! Nandito ka ba? Tao po! Oh, napadalaw ka. Pasok.
Naglilinis ako ng bahay, sorry ha. Medyo maalikabok lang. Ano palang sadya mo? Hindi ba kita naiistorbo? Sorry ha. Hindi naman. Pwede ko naman yan gawin mamaya. May work pa kasi ako mamayang hapon. May pinapagawa sa akin yung isa kong amo. Pero sa mga aso naman niya yun. Kumusta ka na pala? Ayun, ganun pa rin naman. Wala namang nagbago. Tutok pa rin sa trabaho dahil ang daming kailangan gawin. Alam mo naman ako kahit na day off, may ganap pa rin. Alipin ang salapi. Ikaw ba? Kumusta yung business nyo? Okay na ba yung bahay na lilipatan ninyo? Alam mo, hindi naman yun totoo Hindi naman talaga kami lilipat ng bahay dahil doon na kami nakatira. Ang hirap, bigla ang bagsak namin. Naaano na nga ako Ang hirap pala talaga ng buhay. Tapos wala pa akong makitang maayos na trabaho. Hindi ka nag-apply sa office work? Dami doon. Magtanong ako, gusto mo? Kaso medyo hindi malaki sahod Pero kung mapopromote ka naman, kasi nga maganda ang pinag-aralan mo, 'di ba? Tapos sa ibang bansa pa, baka naman pwede yun. Hindi naman totoo na nakatapos ako ng college, no? Hindi rin naman ako nakapag-masteral. Wala lang yun. Eme ko lang yun. Ha? Totoo ba? Di ba nasa ibang bansa ka? Hindi. Sa Manila lang. Mag-aaral dapat ako sa ibang bansa kaso bumalik ako dito kasi hindi ko kaya doon. Ang hirap kaya doon. Tapos nasa Manila lang ako, puro pa ako party. Tapos umuwi ako rito para tulungan nga yung negosyo namin. Kaso wala naman akong alam. Kaya ayun, damay na rin sa pagbagsak. Mayabang lang talaga ako. Paano? Lagi ko nakikita yung mga kakilala natin na ang gaganda na ng trabaho nila. May mga career na sila. Tapos ako hindi ko alam kung ano ba yung gusto ko. Akala ko okay lang maging mayabang kasi mayaman naman kami. Hindi ko naman alam na may problema na pala sa bahay. Tapos di pa nila sinabi sa akin. Kaya ayan. Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin? Nakakahiya kaya kapag nalaman mo yun, no? Kaya nga nagpunta ako rito para mag-sorry sa'yo Lalo na dun sa ginawa ko sa party. Sobrang nakukonsensya talaga ako. Ang sama-sama ko noon. Ginawa kitang panangganon kasi iniisip ko na kapag mas mababa ka sa akin, hindi nila mahahalata na nagpapanggap lang akong may narating na sa buhay. Tapos, ikaw pa talaga tong mas angat sa akin. May maayos na trabaho, nakakatulong sa pamilya mo, masipag. Tapos, makakapagtapos na ng pag-aaral ang kapatid mo. Ang linaw na may magandang future ka. Kasi paunti-unti mo yung inaabot. Hindi minamadali. Ngayon nga napapaisip ako na paano mo yun nagagawa? Kung kaya ko rin ba yun? Kung may mangyayari bang maganda sa future ko? Paano na lang ako? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa akin, di ba? Alam mo, kung ganyan ang lagi mong iisipin, walang mangyayaring maganda sa'yo. Sa totoo lang, ako naman, naiinggit naman din ako sa inyo noon Matagumpay kayong tao. Naabot ninyong mga pangarap ninyo. Habang yung akin, nakahinto pa muna kasi may kailangan pa akong unahin. Mahirap talaga yung ganito. Lalo na kung makakakita ka ng kaedaran natin na maganda ang buhay, tapos successful. Pero tama nga naman na hindi naman tayo nakikipagkarera sa buhay. Pwede namang chill rides lang basta alam natin yung daan papunta sa destinasyon natin. Ang talino mo talaga, no? Nakakatuwa. Uy, sorry talaga ha. Wala na yon. Huwag ka na lang sana magyabang sa susunod ha. At kung sakali man na makabawi ka sa buhay. Hiring pa ba dun sa sinasabi mo? Baka pwede mo ako ipasok. Sige, kakausapin ko na lang muna yon. Sasabihan na lang kita. Salamat talaga sa'yo. Salamat sa inspirasyon na bigay mo sa akin. Masyado ako nag-take advantage kasi nun sa buhay na meron ako. Akala ko habang buhay na ganun. Kahit na magliwaliw ako, maganda pa rin ang magiging buhay ko. Kasi maganda yung ginagawa ng mga magulang ko. Ngayon hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi ako na lang yung maaasahan ng sarili ko. Partida, sarili ko na lang to ha. Hindi gaya mo na buong pamilya pa ang binubuhay. Okay lang yan. Huwag ka lang susuko. Kaya pa yan. Doon na nagsimulang bumalik ang maayos nilang samahang dalawa.
Dahil mas may alam sa buhay si RC, siya ang nagsilbing gabay sa kanyang kinakapatid. Naging maayos din sina Clea at Des. Humingi sila ng tawad sa isa't isa. Naging magkaibigan din sila. Sa kasalukuyang panahon, nakapagtapos na ang kapatid ni Clea at may trabaho na ang mga ito. Siya naman ang sinusuportahan ng mga kapatid para makapag-aral siya. 1 taon na lang ang hihintayin ay makakapagtapos na siya ng kolehiyo, habang ang kinakapatid naman niya ay nagpapatuloy pa rin sa buhay. Hindi na ito nakapag-aral dahil hindi na sila nakabawi sa negosyo. Pero kahit na paano ay may nakuha naman itong mas magandang trabaho. Wala na silang naging pakialam kung ang iba nilang kakilala ay mas maganda ang buhay kaysa sa kanila. Dahil mas nauunawaan ni Clea na iba-iba ang kapalaran ng bawat tao. Hindi rin niya alam kung ano ang sinasakripisyo ng mga ito para lang makamit ang buhay na meron sila. Ang alam lang ni Clea, sa susunod na taon ay mag-aaral na rin siya. Tutuparin niya ang sariling pangarap. Paghihirapan niya ang tagumpay para alam niya kung paano ito dapat napahalagahan. Sadyang may mga taong sobrang taas ng tingin sa sarili. Mga taong akala nila ay sa kanila lang iikot ang mundo dahil lang sa mas angat sila at mas tinitingala sila. Ang bawat salita nila ay may halong yabang. Sa mga payong ibinibigay ay may halong pananapak ng tao. Sila ang klase ng mga tao na hindi nakikita ang sakripisyo at paghihirap ng iba. Ang mga tahimik na laban ng buhay. Para sa kanila, ang sukatan ng tagumpay ay naaayon sa titulo, diploma o ranggo ng pamumuhay. Sa ganong pagtingin, nagiging bulag sila sa katotohanang hindi pare-pareho ang panimulang linya ng bawat tao. Tandaan na huwag hayaang ang yabang ng iba ang magdikta ng halaga mo. Ang buhay ay hindi karera ng paunahan, kundi paglalakbay ng pagtitiis. Hindi lahat ng mabagal ay talunan, at hindi lahat ng mabilis ay may patutunguhan. Kaya sa inyo mga apo, piliin lagi ang mga salitang nagbibigay ng lakas, hindi ang mga salitang nagpapahina sa inyo. Lahat ng laban na hinaharap nyo ay isang uri na ng tagumpay. Hindi kayo nahuhuli. Mabagal man, ang mahalaga ay may pag-usad. Malayo man ang nakikita ninyong lalakbayin, ang mahalaga sa maliliit na hakbang ay nakakalayo na rin kayo. Naway wala ring mga katulad ng ugali ni Clea noon na nanghahamak ng tagumpay ng iba. Maaari kayong magbahagi ng inyong mga kwento at opinyon para din aming mabasa. Sana ay nakapaghatid ito ng magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga mahal kong apo. Mga istorya ni Lola Telang, hindi lang takot ang mararamdaman. May galit, gigil at minsan luha. Sa bawat kwento may aral na dala. Mga istorya ni Lola Telang, kulang barang sumpa at karma. Sa dulo ng lahat may paalala na ang masama may balik.